Sugatan ng isang motorcycle rider matapos sumalpok sa kasalubong na tricycle sa Antipolo, Rizal. Aminado ang rider na galing siya sa inuman. Balitang hatid ni EJ Gomez. Humambalang sa kalsada ang duguang rider na ito at kanyang motorsiklo matapos maaksidente sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City pasado alas 11 kagabi. Sa kuha ng CCTV, kita ang motorsiklong pababa sa pakurbang bahagi ng kalsada nang bigla itong sumalpok sa kasalubong na tricycle sa kabilang lane. Ayon sa ilang saksi, matulin ang takbo ng motorsiklo. Nakatingin ako banda rito. Ang tuloy ng motor ng single. Nag-overshoot, kinaya yung kalsada rito. Kaya nasa akin niya itong badya. Malakas. Dinig niya hanggang dun eh. Yung impact ng pagbangga niya rito. Sa lakas ng impact, nabasag ang side mirror ng tricycle. Natanggal ang railing. Gayon din ang fender sa likurang gulong nito. Mabilis po siya sa kurbada. Nag-overshoot po siya dyan sa may kurbada. Tapos tinamaan niya po ako dito sa gilid. Kasi dahan-dahan lang po ako eh. Tapos nailagang ko pa po siya, natutumboy niya po ako dito sa unahan. Alata naman po lasing ma'am kasi ano po eh. Alata naman po sa mukha, tsaka di po siya makausap nung una. Nagtamo ng mga sugat sa ulo ang rider. Binigyan siya ng first aid. Ayon sa 22 anyos na rider, pauwi na siya sa Barangay Kupang nang mangyari ang insidente. Aminado siyang galing siya sa inuman. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa rider ang sumpak o improvised na baril. Walang pahayag ang rider kaugnay nito. Nagtungo sa Antipolo Police Station ang biktima at tricycle driver kasunod ng aksidente para doon mag-usap. Ayon sa barangay, accident-prone area ang pinangyarihan ng aksidente. Yung lugar na yon medyo pababa siya at saka medyo pa-curve, paliko. So yun, madalas ang aksidente doon. Magdadalawang linggo pa lang yung nangyaring aksidente, February 12. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update na po tayo ng mga aktibidad ngayong anibersaryo ng People Power Revolution. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, dito sa People Power Monument ay nasa 2,600 na mga pulis ang nakadeploy para tiyakin ang seguridad para sa EDSA 40. Bandang alas 8 ng umaga kanina, Connie, ay nagsimula ang marcha mula EDSA Shrine papunta rito sa People Power Monument. Nakilahok sa marcha ang mga religious leader at civil society. Pagdating sa People Power Monument ay nag-alay sila ng bulaklak at dasal. Pero paalala ni Quezon City Police District Chief Brigadier General Randy Glenn Silvio na bawal ang rally dito sa mismong People Power Monument. Ang pinapayagan lang na area para sa rally ay itong White Plains Avenue. Dapat tinatandaan na bawal ang mga seditious na panawagan gaya ng pagpapabagsak ng gobyerno, sabi ng QCPD. Sabi naman ni Kiko Aquino D, apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino, na alam nila ang mga panawagan na dapat iwasan. Ang kailangan daw mabigyan diin ngayong araw na ito ay ang panawagan na mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Sa ngayon, tahimik pa naman ang sitwasyon dito. Kung noong nakarang taon nasa 6,000 ang dumalo sa EDSA People Power Anniversary, ngayong araw nasa ganyang bilang din ang inaasahan ng Quezon City Police District. Yan ang latest mula rito sa White Plains Avenue. Balik Sir Connie. Policy? Maraming salamat, June Veneracion. Kaugnay naman po ng paggunita sa ika-40 taon ng EDSA People Power Revolution, kausapin na po natin ang co-convener ng Tindig Pilipinas, si Kiko Aquino D. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Miss Connie. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Ano po ang aasahan natin ngayong araw na ito sa gagawing trillion peso march, ngayon pong EDSA 40? Well, kakatapos lang po ng ating prayer march at saka kakabukas lang po ng ating mga booths para sa mga early arrivals po dito sa People Power Monument. Pero yung pre-program po namin ay magsisimula pa lang po sa alauna
tsaka yung main program naman po ay magsisimula ng 3:00. So sa mga may nagbabalak pang dumating, there's a lot of time. We're very looking forward to seeing you and commemorating yung People Power together and also speaking against corruption with one voice together. Ilan ho bang inaasahan nating dadalo ngayong pong araw na ito? Well, mga similar po doon sa November 30 ang target po natin. Nasa 20,000 po yan. Pero handa naman po kami sa anumang contingency dahil nga special working day today. May pasok today. So kung hihigit po tayo sa 20, kung bababa po dyan, ay ready tayo either way. Speaking of, sana ho, ito sabi nung iba, gawing holiday na, no? Sabi ho ni Pangulong Bongbong Marcos, pag-aaralan naman daw niya na gawin ng holiday ang February 25. Ano po ang inyong masasabi riyan? Well, wala po akong kumpiyansa sa pag-aaral ni Pangulong Marcos dahil siya nga ang nagsasabi na mas buo yung pag-intindi natin sa kasaysayan pag hinahaluan natin ito ng distortion. So ako po ay bagamat itutulak natin yung bill na yan hanggat kakayanin, ay tingin ko po ay nasa taong bayan na yung paggunita ng people power. Okay, sa gitna po naman ng mga issue ng korupsyon, gaano po kahalaga sa tingin ninyo, no? Ito pa rin diwa ng EDSA. May mga nagsasabi ho na parang marami ng kabataan ang talagang hindi na alam ang tungkol dito sa history natin na ito. Well, ano po, ang sa akin, kung hindi man people power yung mismong term na ginagamit nila o hindi man EDSA, ay buhay pa rin po yung diwa ng people power dahil kabataan po yung nanguna dito sa flood corruption issue. Sila po ay yung nag-organisa ng mga unang kilos protesta, sila po ay yung unang pumuna sa mga Nepo babies. No? So, buhay na buhay po sigurado ako yung diwa ng people power. Kung ano man yung term na ginagamit nila ay bahala na po yung kabataan. Pero nagpapasalamat po ako na sila yung nangunguna sa advocacy laban sa korupsyon at laban sa pang-aabuso sa kasalukuyan. Sa tingin niyo ho ba may tinatawag ng protest fatigue daw na sinasabi dahil may mga marami ng mass protest na nauna, no, kaugnay po sa flood control projects? Well, ang masasabi ko po ay at least ako nararamdaman ko po yung pagod at sigurado na po ako na magkakasakit ako bukas. Pero ang kagandahan nga po at yung pamana ng People Power Revolution ay na parating may chance to do more, no? Parating may chance to do better. So, yung eleksyon natin, parte yan, no? Parang may chance po tayong maghalal ng bagong mga pinuno. Pero siguro mas mahalaga pa nga yung espasyo na binigay sa atin na magsagawa ng kilos protesta ay naipanalo din noong 1986. So, kung pagod po tayo ngayon, sana hindi man dahil mahalaga pa rin kumilos ngayon, pero kung pagod man tayo ngayon, ay magkakaroon pa rin po ng ibang mga pagkikilos hanggat hindi pa nasosolusyonan yung issue ng korupsyon. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Maraming salamat din po. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Yan po naman si Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang pulis at kanyang live-in partner sa tangkang pananaksak umano sa isang lalaki sa Quezon City. Nakunan sa CCTV ang pagbaba sa motorsiklo ng dalawang suspect hanggang habulin nila ang biktima. Naitawag agad sa Quezon City Police District kaya nadakip ang lalaki at ang babaeng pulis. Kwento ng hinabol na lalaki, kumpare niya ang suspect. Nagugat daw ang kanilang alitan sa simpleng tampuhan nang ipahiya siya sa social media ng lalaking suspect. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mag-live-in partner na hinuli. Hindi muna nagpapa-interview ang pulisya pero nangako magiging patas sila sa investigasyon. Nahulog sa gilid ng kalsada ang kotseng yan sa Abulog, Cagayan. Ayon sa mga saksi, pumutok ang gulong ng sasakyan hanggang magpagulong-gulong ito. Sugatan ng 5 sakay nito at dinala sa pagamutan. Wala pa silang pahayag. Ikinuwento ng kanyang abogado ang reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyari sa confirmation of charges hearing ng kanyang kaso sa ICC. Kampante naman daw ang panig ng mga biktima na matutuloy sa paglilitis ang kaso. Mula sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Marisol Abduraman. Mahirap. Mahirap kasi kanina. Pigil yung aming, pigil yung aming damdamin kasi
sobra kaming na overwhelmed dahil para talaga yun sa amin yung mga sinasabi sa amin yun ng mga biktima. They mentioned yung isa sa mga modus operandi, di ba, yung binabalot ng packaging tape yung ulo. It may, naging clear lalo ito. Naging clear lalo to sa amin na yung policies ni Duterte, yung rason bakit nangyari yun. Hindi na napigilang maiyak ng ilang kaanak ng mga napatay noong kasagsagan ng war on drugs sa bansa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagdadalamhati, kundi luha ng kasiyahan. Ang akala raw kasi nila, hindi na nila makakamit ang mailap na hustisya. Ngayon, kampante raw silang mauuwi na sa paglilitis ang hearing sa confirmation of charges sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, you think the prosecution had done enough? Yes. I think more than enough to show that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte committed the crimes charged. Dami nilang mga ni-reference, no less than the statements himself of the suspect, Mr. Duterte. Siya po yung Exhibit A ng mga ebidensya po. Para naman sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, we'll see what happens. We haven't made our case yet. nakausap raw ni Kaufman ang dating Pangulo matapos ang unang araw ng hearing. We gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. What was his reaction? Yes. He was happy. What did he say, Attorney Nick? That he was happy. Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way that things are going at the present moment in time. Ang mga taga-suporta naman ng dating Pangulo, patuloy pa rin daw na makikipaglaban at mananawagan para siya ay mapalaya na. Sa Huwebes, nakatakda namang magpresenta ng kanilang mga ebidensya ang depensa. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanilang kumpiyansa na inosente ang ama sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Papasalamat ako kay Attorney Kaufman at sa buong legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa ICC, sa kanilang paghahanda at sa pagpapakita nila ng confidence, kumpiyansa na walang ebidensya na nagpapatunay na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sinasabing krimen. Nais daw sana ni Vice President Duterte na mabisita ang ama pero tulad ng naunang pahayag ng kanilang pamilya, walang inaprubahang in-person family visit ngayong linggo habang gumugulong ang confirmation of charges hearing. Ayon sa Vice President, hindi na nila tinitingnan ang tsansang mapapauwi pa sa Pilipinas ang dating Pangulo at hindi na rin nila ito pinag-uusapan. Tungkol naman sa planong pagtakbo sa pagkapangulo, hindi raw niya ito nabanggit sa ama. Nalaman na lamang daw ito ng dating Pangulo nang sabihan ng kanyang mga abogado. Sabi ni VP Sara, pinadalhan siya ng sulat ng ama pero hindi na niya ibinahagi ang laman nito. Natanong din ang Vice Presidente sa pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo nitong mga nakaraang araw. Nagkita si BBM at si Mayor Leni last Saturday sa Naga. And kako na naman sa Malacanang, pumunta na naman sila. So, ano reaction mo dito? In relation to sa 2028 elections, good luck. Good luck. And speaking of good luck, sinabi din ni BBM na good luck daw nung nag-pronounce ka na tatakbo last Wednesday. Back at them. Back at you, back at them. Good luck. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang kotse ang nahulog sa isang kanal sa General Santos City. Cecil, paano nangyari yon? Rafi, getaway vehicle sana yon ng shoplifter sa isang convenience store sa Barangay City Heights. Ayon sa pulisya, tumakas ang sospek at dalawa niyang kasama nang hilingin ng gwardya na ma-inspeksyon ang kanilang bag. Yun lang, bumangga ang kotse nila sa concrete barrier at puno hanggang dumiretso sa kanal.
Binasag ng mga sakay ang windshield ng sasakyan at nakatakas ang driver at isang kasama. Naabutan naman ng mga pulis at naaresto ang isa pang pasahero. Pinalaya siya kalaunan at hindi na inireklamo ng pamunuan ng convenience store matapos pabayaran sa kanya ang mga tinangay na may halagang 3,000 pesos. Patuloy namang hinahanap ang driver na posibleng sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. May mga aktibidad din sa ilang lugar dito sa Visayas para sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nagtitipon sa Cebu City ang iba't ibang grupo para magdaos ng kilos protesta. Bitbit nila ang mga karatula, laman ang iba't ibang panawagan. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga pulis at sundalo sa lugar. Sa Iloilo City naman, pinaghandaan din ng simbahan at ilang grupo ang bersyon nila sa Trillion Peso March Part 3. Nagsimula ang aktibidad sa harap ng Kapitolyo ng Iloilo at magmamarcha sila hanggang Haro Cathedral. Kamustahin na po natin ang isinasagawang aktibidad at programa ng ilang grupo sa People Power Monument sa Quezon City ngayong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Connie, nagsagawa nga ng maikling programa ang iba't ibang grupo dito sa People Power Monument bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dinalohan po ito ng apo ni dating Pangulong Cory Aquino na si Kiko D, Representative Shel Diokno at Laila De Lima at maging si Representative Percy Sendanya at former Representative Erin Tanyada. Mga pari po ay narito rin, kabilang na po dyan si Father Flavi Villanueva at Father Robert Reyes at ilan pong mga sisters mula sa iba't ibang kongregasyon. Nagkaroon ng maikling mensahe ang ilan sa mga dumalo, kumanta sila ng Handog sa Pilipino sa Mundo, ang theme song po ng EDSA People Power at pagkatapos ay kumanta sila ng Bayan Ko. Nasundan ito ng pagtitipo ng iba't ibang grupo sa White Plains Drive. Dito lang po yan, malapit sa People Power Monument. Pero hindi pa po ito yung main program dahil may ilang aktibidad na nakalinya sa iba't ibang lugar ngayong araw na ito. Dito sa EDSA People Power Monument ay nagtipon din at ibang grupo dala ang kanilang mga placard at may mga mensahe kontra katiwalian at kontra political dynasty. May mga mensahe din po na never again to martial law at pinatupad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. May ilang kinausap na raw si Pangulong Bongbong Marcos na posibleng kumandidato sa susunod na eleksyon. We have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them have said, no, I do not From the want." cabinet? You cannot limit yourself to government. Yeah. But of course, it's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. Ayon sa Pangulo, may ilan siyang napupuso ang kumandidato na taga-gobyerno. Hindi rin daw napapanahon ang mag-endorso ng mga posibleng kumandidato sa eleksyon 2028. Ipinunto rin ng Pangulo na mahalaga ang susunod na Pangulo ay nakakaunawa at nais palaguin ang ekonomiya ng bansa at hindi pamumulitika ang inaatupag. Number one, somebody who understands economics. Someone who thinks about productivity. Those are the kind of people that you need, that we need, are the people who actually are thinking about not politics, but how to make the country better. Samantala, nagbabala ang Department of Migrant Workers kaugnay po sa mga pekeng job offer abroad. May nag-aalok online ng trabaho umano sa ibang bansa at nagpapanggap pa bilang si DMW Secretary Hans Kakdak. Mga kapuso, di yan totoo. Sa nasabi pong email, iba ang spelling ng apelyido ng kalihim. Hindi rin daw ito otorisadong account. Para sa mga anunsyo at lehitimong update tungkol sa mga trabaho abroad, bisitahin ang official social media accounts at website ng DMW.
Pinaiimbestigahan ni Senadora Amy Marcos ang money delivery scheme umano na ilang dating sundalo na nagtrabaho kay dating Congressman Zaldico. Naghain ng resolusyon si Senadora Marcos sa Senado para rito. Kahapon, humarap sa media ang ilang dating sundalong kasama ang abogadong si Attorney Levito Baligod. May pinakita silang salaysay nila sa media. Dati raw nilang kasamahan si Orly Gutesa na nagpakilala naman noong security aide ni Ko at naghatid daw ng mga pera na kickback umano sa flood control projects. Humarap na noon sa Senate Blue Ribbon Committee si Gutesa. Ayon sa mga dating sundalo, ilang beses sila nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga mababatas, taga-media, kay Comelec Chair Garcia at iba pang personalidad mula September 2022 hanggang 2025. Tingin nila, aabot ng mahigit 800 billion pesos ang na-deliver nilang pera. Idinawit dito ni Baligod ang Pangulo. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Sabi naman ng Armed Forces of the Philippines, dapat dumaan sa legal na investigasyon ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Si Comelec Chairman George Garcia naman itinanggi ang paratang sa kanya ng grupo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang at iba pang nabanggit ng mga dating sundalo. Double the love at minsan pa nga double the stress din ang pagiging magulang ng kambal. Gaya ng isang mommy sa Parañaque, lalo't identical o iisang hulman ng kanyang twin girls. Ang tanong niya nga, sino si ano at sino si Kwan? Ayan. Apiki o palayaw sa pangalan na Faith. Ang sagot ng unang anak na tinanong ni Mommy Holly Prado Sabado. Ang problema, Apiti rin daw ang pangalan ng twin sister niya. May pagka-prankster pala ang pangalawang bata dahil siya talaga si Hope. Si Hope o Hope na inamin din kalaunan. Kwento ni Mommy, may palatandaan naman sa isa't isa ang 1-year-old twin. Ang video mahigit 600,000 na ang views. Aba, Trending!